Kaugnay ng impeachment, natatandaang inalmahan ni Atty. Manz Carpio ang tangkang pagsisiwalat ng House of Representatives sa tax records ng asawa niyang si VP Sara kaugnay ng umano'y unexplained wealth. Ngunit ang petisyong ito ibinasura ng isang lokal na korte lalo pa at saklaw ng kapangyarihan ng Kongreso ang pagsasagawa ng impeachment proceedings. Dagdag nito, sa Korte Suprema raw dapat dumulog ang kampo ni Carpio. Alamin ang detalye sa report na ito. Kaugnay ng impeachment proceedings ng House Justice Committee para sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte, ipinasubpina ng komite ang mga income tax records ng ikalawang Pangulo. Sa gitna ito ng aligasyon ng umano'y unexplained wealth ni Duterte na kasama sa mga grounds ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa April 22 hearing, tumanggi si BIR Commissioner Charlito Mendoza na i-disclose ang income tax returns ni Duterte ng kanyang asawang si Atty. Manz Carpio at mga kumpanyang may kaugnayan sa kanila. At sa pagdinig noong April 29, mayorya ng komite ang bumotong huwag nang buksan ang sealed box na naglalaman ng kanilang tax records at ipaubaya na lamang ito sa Senado sakaling tumawid ang mga reklamo sa isang ganap na paglilitis. Inalmahan naman ng kampo ni Carpio ang mga naging hakbang na ito ng komite at kaagad ding naghain ng petisyon upang pigilan ang mga mambabatas na makuha o magkaroon ng access sa kanilang income tax records. Ang petisyon inihain laban kina House Speaker Faustino Bogie D, House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Reyes Luistro at kay BIR Commissioner Mendoza. Sa desisyong ibinaba ng Quezon City Regional Trial Court, ibinasura nito ang petisyon ni Carpio para sa prohibition and injunction na may kasamang temporary restraining order. Hindi kinilala ng korte ang mga news articles at YouTube links kaugnay ng pagtanggi ng BIR na isiwalat ang mga tax records bilang facts para sa hiling na manifestation and motion to take judicial notice. Sa petisyon, hinihiling din ni Carpio na pigilan ang komite na ipagpatuloy ang impeachment proceedings sa pamamagitan ng writ of preliminary injunction and prohibition laban sa Kamara. Ngunit ayon sa QCRTC, mayroong karapatan, responsibilidad at kapangyarihang iginawad ang konstitusyon sa House of Representatives upang magsagawa ng impeachment proceedings. Ang anumang tangkang pagpigil sa kanila na ipagpatuloy ang proseso ay katumbas na rin ng pagpapahinto sa kanila na gampanan ang kanilang responsibilidad sa batas. Dagdag pa ng QCRTC, labas sa kanilang jurisdiksyon bilang isang lokal na korte ang mga petisyon. Ani ng QCRTC, ang mga ganitong petisyon na inaakusahan ng grave abuse of discretion ng anumang sangay ng gobyerno, sa kasong ito ang House of Representatives, ay saklaw na ng Korte Suprema. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.